Magandang oras mga kababayan, mga kagulinboy. Meron nga ngayong medyo nakakasyak na balita na ang China, Russia, ay alam naman natin na magkaalyado yan at Iran, ay merong movement na save Iran from destruction. Meron silang parang ganung movement na isasalba nila ang Iran against sa atake ni Donald Trump. So yan yung gusto ng Russia at China. Ngayon, ang nakapagtataka at nasyak ang marami ay bakit sumali sa China at Russia ang France. Ang France ay membro ng NATO yan eh. Isa yan sa makapangyarihan na bansa ng NATO, France. Si Emmanuel Macron ay sumali sa gusto ng Russia at China na isave ang Iran. Ngayon, ang nakakaloko dito dahil ang UN ay merong meeting ang UN nung nakarang linggo dahil sa sinabi ni Trump, UN, kayo nang bahala sa Hormuz, sa Iran. Mag-deploy kayo ng puwersa. So, nakikinig naman ang UN kay Trump. Kaya nagkaroon ng meeting sa UN, nagagamit sila ng puwersa para mabuksan ng Hormuz, kagwardyahan. Ngayon, 60 countries nasakop ng United Nations ay payag na gamitan ng military force ang Hormuz. Ang nakapagtataka, si Macron, Emmanuel Macron ng France, ay ang tanging nag-iisang sumanib doon sa puwersa ng Russia, China at Iran. Ibig sabihin, welcome na ni Macron ang China at Russia. Ano bang nangyari sa NATO, di ba? Ikalaban nga nilang China at Russia eh. Itong si Macron talaga natamaan lang ng right hook ng kanyang asawa, kaya palang nagsusuot yun ng sunglass nung nakaraang buwan. Kaya nagsa-sunglass pala si Macron at natatawa si Trump. Dahil nahuli yan eh. Nahuli sa isang news na natamaan ng suntok, nahuli yung sumuntok yung asawa eh. Nakuna ng video ng reporter. Kaya kumalat yung balita na kaya nag-sunglass si Macron dahil may black eye. Si Emmanuel Macron, napaka-chick boy kasi niyan eh, kaya sinuntok ng asawa. Nakakatawa eh. Yun ang ayaw ni Macron pag-usapan eh, yung sinuntok siya ng asawa niya. Kaya pala, nung isang meeting sa NATO ay naka-sunglass palagi ang si Macron na yan. Ngayon mga kababayan, anong masasabi niyo? Bakit sumali si Macron dito sa mga makakaliwa, Russia at China? Bakit tutulong siya na save Iran from destruction? Siya lang yung NATO na tumulong eh. NATO ka nga eh. Kalaban mo ang Russia eh. Tapos ngayon sasanib ka sa Russia at China. Walang hiyang yan, Macron. Kung ganun, tanggalin na siya sa membership ng NATO. Kasi doon na siya kumakampi kay Putin at Xi Jinping eh. Ito yung na ang napakasolidong alyansa ng NATO ngayon ay medyo mayroon palang mga lata na kamatis eh. Kaya tama yung sabi ni Trump na yayaman ng Amerika dito dahil i-withdraw ko na ang pundo ng Amerika sa NATO. Ang Amerika ang pinakamalaking pundo na ambag dyan sa NATO eh. Kapag may ginira na bansa, nagbibigay ang Amerika ng bilyon-bilyong dolyaris. Ngayon, kapag si Trump ang hihingi ng tulong, wala, mga duwag. Walang mga bayag palibasa, mga bakla yan eh. Yung karamihan ng European, mga bakla yan eh. Hindi lahat, pero karamihan, alam nyo yan, mga kababayan. Okay, patuloy tayo kay Nikita Kapor. Says every single day. And now, a stunning geopolitical alignment is raising eyebrows across the capitals. Russia, China, and surprisingly France, three powerful nations, have now effectively blocked a tougher UN Security Council resolution that would have allowed military force to reopen the strait after Iran's blockade. Ang UN ay mayroong 60 countries na bumoto na gamitan ng puwersa ang Hormuz. Magpadala ng mga sundalo
girahin yung IRGC para wala ng mga pirates at holdupper dyan sa Hormuz. Pero biglang hinarang ni Putin, ni Xi Jinping at sumama si Macron sa pagharang ng resolusyon ng UN na magpadala na talaga ng puwersang sundalo sa Hormuz. Ibig sabihin makipagira ang UN. Humarang si Macron Russia at China. Kaya yung tatlo, sila na yung ano ngayon. Sila na yung malakas na tatlo. Si Macron ng France, China, Xi Jinping, at Russia, Putin. Nako, talagang merong anong politika ay meron talagang pagbabago yan. Minsan kalaban kayo, ngayon magkaibigan na. Minsan kaibigan kayo, pagkatapos magiging magkalaban. Ganun talaga. The shift of political tinatawag na alyansang pampolitika. Magbabago talaga ang lahat. Kaya ako'y magtataka, sino ngayon ang kaalyado ng Amerika kung siya titiwalag sa NATO? Di ba? Anong masagot nyo dyan mga kababayan? Ang sagot ko dyan, kapag alis na si Trump sa NATO, merong mga member state ng NATO na sasama kay Trump. Yun ang tingin ko dyan. Kasi manigurado din yung iba na ay didikit ako kay Trump, siyempre. Malakas ang Amerika, didikit ako. Ganun yun. Kapag aalis yung malakas na leader, meron talagang sasama doon. So ang NATO ay magkahati-hati na yan. At sinong panalo diyan? Si Putin pa rin, ang Russia. Dahil pwede niya nang atakihin ng NATO kapag hiwa-hiwalay na ito. Meron ang kasabihan na united we stand, divided we fall. Diba? Kapag divided na, we fall. Kapag united, we stand. Ganun yung mga kasabihan. Okay, tapusin na natin ang balitang to ni Nikita Kapoor. Yes, you heard that right. Moscow and Beijing were expected, but Paris joining the resistance has sent shockwaves through diplomatic circles. This is no longer just a Middle East conflict anymore. Let's understand what really happened. An Arab-led group, fronted by Bahrain and backed by Gulf nations, pushed for a UN Security Council resolution to ensure so free mabuti pa nga passage itong through the Arab Strait countries, of Hormuz. Ang Gulf State, headed by Saudi ng MBS, Mohammed bin Salman. Mabuti pa, sila pala yung nag-push ng resolusyon na tapusin na yung gulo diyan sa Hormuz using military. Kaya mas mabuti pa ngayong Gulf State kaysa France, which is bakla pala bakla. Wala siyang bayag Takot siya Nakita niya na magkawatak-watak ng NATO dahil wala na si Trump. Lumipat siya ng alyansa sa China at Russia. Yang si Macron, napakawalang iyang tao yan. Hindi niya iniisip, ang tagal-tagal niya na sa NATO tapos ganun na lang ngayon. Bakla talaga. Anong masasabi niyo dito mga kababayan sa political shift of power na Donald Trump kumalas sa NATO, Macron kumalas din sa NATO, nadagdag sa China? Saan napapapanig si Trump ngayon? Sa tingin ko, gagawa si Trump ng sarili niyang alliance. Di ba yung mga loyalista ng Amerika sasama diyan katulad ng Japan, ng Pilipinas, saan ba tayo mamimili? Pupunta ba tayo ng China o sa Amerika? Siyempre Amerika tayo. So meron ng powerful alliance si Trump, yun ang Japan. Iwan ko lang sa Germany kasi ang Germany ay maka-Amerika yan Kaya yan, medyo bagong ngayon, alyansa ang mangyayari. Merong bagong Trump alliance, merong bagong Russian alliance with France, and then merong natitirang mga NATO countries na mga alanganin na
go in between ang pag-iisip, go in between, mga walang bayag, bakla, yun yung NATO na natira eh. Kaya kawawa, sigurado atakihin yan ni Putin eh. Okay, ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat mga kababayan. Pag-comment na lang sa ating comment section kung anong masabi nyo dito sa nakakasyak na move ng France na pagsali niya sa China at Russia tungkol sa usapin ng Hormuz. Okay, ako magpaalam na. God bless us all and love, peace, not war. Hanggang sa muli. Paalam.